Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may Commonwealth Avenue. Ito ang kauna-unahang update natin dito sa MRT7 project ngayong 2026. Dito tayo magsisimula sa Tandang Sora Station. Ito na pala yung elevated walkway na connected na dyan sa station. Ganito na pala ngayon ang istasyon dito sa may Tandang Sora. Mapapansin nyo naman siguro, isa lang yung elevated walkway at hagdanan. Dito sa kabilang dulo ng station, wala. Kapag galing ka dito sa side na to ng Commonwealth at sasakay ka dyan sa MRT7, dito ka dadaan sa gilid, meron dyang ramp. At ang magiging point of entry ay itong nag-iisa na elevated walkway. Pero dun sa kabilang side ng station, dalawa yung hagdanan pati na yung walkway. Yan yung isa sa mga tanong natin, bakit? Yung iba namang mga station, kompleto naman sa mga hagdanan. 4, 2 sa magkabilang side. Mayroon nakapagsabi sa atin noon kung bakit parang kalahati lang yung station ang ginawa dito. Yung kalahati pala nito ay para sa spur line ng MRT7 na papunta sa may Katipunan. Kapag natuloy daw yon, para magiging common station dito sa may Tandang Sora at ididikit yung isang station dito. Abangan na lang natin yan sa future kung matutuloy ba yan. May canopy na dito sa may walkway. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ayan ganito yung ramp na style hagdanan na dadaanan ng mga commuters. Paikot-ikot ka dyan siguro mga 4 o 5 beses bago ka makakyat doon sa station. Mukhang walang escalator na gagamitin, siguro naman baka may elevator. Bibisitahin natin ngayong araw ang ilang mga station na ginagawa. Ayon pa sa huling timeline na ibinigay ng San Miguel Corporation, ang private company na nagpatayo nitong MRT7 project sa year 2027 inaasahan na magiging partially operational ang 12 out of 14 na mga station ng MRT7. So maghihintay pa tayo ng almost 2 years. Sana nga mas mapaaga pa at maging operational na agad ang MRT7. Dapat talaga mapakinabangan na ito ng mga commuters. Andito naman tayo sa susunod na stasyon. Ito ang Don Antonio Station. Ito na pala ngayon ang latest na progress. Makikita naman natin dito normal ang design ng station na ito. May mga hagdanan at walkway sa magkabilang side, katulad sa usual design ng mga train station.
Last year, ang tanong natin para saan itong open space sa gitna ng mga station. At ngayon mukhang magkakaroon na tayo ng kasagutan. Ayan, magkakaroon pa pala yan ng concourse level. Lahat ng station merong ganito. Siguro inuna lang yung mga elevated walkway. At ngayong 2026 gagawin na yung gitna ng mga station. Sobrang lawak talaga nito mga station ng MRT-7. Andito naman tayo sa kabilang side ng Don Antonio Station. Ayan, at mukhang tapos na nga dito. Ngayong 2026, magpapatuloy ang test run ng mga train. At ngayon nga ay na-timingan natin ang pagdaan. Kailangan na i-test ang lahat ng mga train bago pa ito maging operational sa year 2027. By the way, lahat ng mga train set ay na-deliver na dito sa ating bansa last year pa. At ang mga yan ay nandoon na sa depot. Madadaanan pala natin itong ginawa na bagong PUV stop dito sa may malapit sa Ever. Ito na nga ang final na design. Anong masasabi nyo dito? By the way, paiba-iba yung design ng mga PUV stop along Commonwealth Avenue. Yung ibang bus stop, hindi ganito yung design. Ito na ba ang best design ng mga architect natin? Parang wala rin silbi itong PUV stop, doon pa rin nagsasakay sa tapat ng Ever. Anyway, konting lakad lang makikita na natin ang Batasan Station. Isa rin ito sa pinakamalawak na station ng MRT-7. May mga hagdanan na dito sa station, pati na dyan sa taas. Mukhang gagawin na rin dito sa gitna ng Batasan Station.
Sure na ba talaga na hindi glass yung gagamitin? Parang screen kasi yung ginamit dito sa mga station, pati na sa mga hagdanan. Anyway, skip na natin yung iba mga station. Diretso na tayo dito sa may bandang dulo, ang Mindanao Avenue Station. Ito na ngayon ang latest na progress. May isa pang project na ginagawa dito, yung extension ng SM Fairview na connected na dito sa MRT7. So ayan, hanggang dito pala yung mga tren na nagsasagawa ng test run. Sobrang lawak pala dito sa likod ng SM Fairview. Mataas na rin yung ginagawa na bagong building ng SM Fairview. Kapag natapos na yan, mas mapapadali na yung pagsakay at pagbaba ng mga pasahero dito dahil connected na nga yung mall extension. Dito pala i-connect sa hagdanan mismo ng MRT7 Mindanao Avenue Station. Yung extension na yan ng mall hanggang dito pa yan sa kabila. Ang magiging design naman ng bagong building na yan ay katulad lang din dito sa mga building na nasa taas ng mall. Ang Mindanao Avenue Station ng MRT7 ay isa rin sa inaasahan na marami ang sasakay at bababa ng mga pasahero. Sobrang lawak din pala itong ginagawa na bagong extension ng SM Fairview. Parang isang maliit na mall din ito. Anong masasabi nyo sa latest na development ng MRT7? At sa ginagawang extension ng SM Fairview, mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!